Praise God. So, palakpakan tayo man tayo po kabsat. Praise the Lord. So, titapik tayo. Iti makungkunang Sunday School tayo kabsat. The Prayer Warrior. So, ano ang Prayer Warrior mga kapatid? So, what is the Prayer Warrior? So, sa bagay na ito mga kapatid ay napakainam na ating pag-aralan ang tinatawag na prayer warrior sapagkat ito po ay napaka-epektibo sa ating mga Kristiyano mga kapatid at ito po ay isa sa pinaka-kailangan po natin dito sa loob ng ating iglesia mga kapatid, dito sa loob ng gawain. Ito po mga kapatid ang tinatawag po natin na fight, no? Pakikipagdigma mga kapatid sa mga bagay na hindi po natin nakikita. So according to the scripture mga kapatid, sinasabi nga doon na we are not fight against flesh and blood, but by the principalities of power of the darkness mga kapatid. So ito po ang ating weapon. Ito po ang ating pamamaraan ng pakikipagdigma mga kapatid na tinatawag natin na silent battle. So what is prayer warrior? Sabi nito mga kapatid, a prayer warrior is someone who is committed to praying for others and engaging in spiritual warfare. So ito pong prayer warrior mga kapatid ay ito yung mga committed, nakakommit na ang kanilang buhay sa pananalangin mga kapatid. At sila po ay nakikipag-engage sa spiritual warfare. Gaya ng sinasabi ko mga kapatid kanina na we are not fight against flesh and blood. So ang tinatawag dito na warfare mga kapatid ay nakikipagdigma tayo sa gawa ng tawag doon na principalities of darkness. Yung mga gawa ng mga kadiliman. So alam nyo ba mga kapatid na ang gawa ng kadiliman ay nasa loob ng bawat tahanan. No? May gawa dyan ang dyablo mga kapatid at yan po ang gawain po natin na nakikipagdigma po tayo. Pansin nyo mga kapatid, yung mga simpleng bagay na pinagtatalunan ay biglang lumalaki. Dahil yan po ang gawain ni Satanas mga kapatid, ang sumira, ang magwasak, ang magnakaw at ang pumatay mga kapatid. So pansin nyo mga kapatid, ang unang-una niya pong target ay ang relasyon. Una, ang relasyon natin sa Diyos. Pangalawa, ang relasyon natin sa pamilya. At ang relasyon natin sa ating paligid. So kung wala po tayong prayer life at hindi po tayo nakikipagbaka mga kapatid sa ating pananalangin, ay dyan po umiiral mga kapatid na lumalakas ang gawa ng kaaway. At sari-sari ang kanyang ginagawang pangdadaya sa tao mga kapatid. Meron nga dyan mga kapatid yung tinatawag natin na kung ano-ano ang kanyang pinapakita sa mga tao. Kung ano-ano ang kanyang pinaparanas sa mga tao mga kapatid. At nandyan din po mga kapatid yung tinatawag natin na witchcraft mga kapatid. Yung tinatawag natin na black magic. Any kind mga kapatid na sumasangguni sa mga masamang espiritu mga kapatid. Yan po yung tinatawag natin na evil darkness or the principalities of darkness. Pastor, naniniwala ka ba sa mangkukulam? Oo, totoo sila mga kapatid. Totoo po sila. Biblical po sila mga kapatid. At alam niyo, naalala ko tuloy mga kapatid, may nagtanong sa akin noon na kung naniniwala ba daw ako sa mga duwende, sa mga tikbalang, o kung ano-ano mga kapatid, mga maligno, mga fairies. O, napunta tayo sa mga fairies, Pero sa totoo lang po mga kapatid, nag-i-exist sila. Pero hindi po ganoon kagaya ng mga nasa isip po natin ang kanilang existence.
Sila po yung tinatawag natin na fallen angel, mga kapatid. At kung ano po ang natin nakikita, o yung mga sinasabi nila mga maligno, mga ganyang bagay, mga kapatid, yan po yung tinatawag natin na characteristic po nila. Yan po yung kanilang karakter na ginagamit upang panglinlang sa tao at panakot sa tao, mga kapatid. At ang ibang tao naman, mga kapatid, ay tawag nito yung sila po ay nadideceive. No, nalilinlang. So, anong panglilinlang, mga kapatid? So, alam nyo, ang diablo, mga kapatid, gagamit din yan ng tao. No? Na makikipag-intercede. O makikipagtawag nito yung makikipag-communicate sa tao. No? Gagamit din sila ng tao, mga kapatid. At alam nyo ba, mostly, na ginagamit nila, mga kapatid, ay yung mga taong nade-depress din. At yung mga tao, mga kapatid, na madali nilang linlangin, i-deceive, mga kapatid. Meron nga ako naalala, mga kapatid, sabi doon kinausap daw siya ni Mama Mary. At ang iba, mga kapatid, sinaniban ni Mama Mary. Pagkatapos ng, mga kapatid, manggagamot na. No? Naging albularyo na. Albularya, mga kapatid. So, saan ba sila talaga galing, mga kapatid? Di ba? Meron nga, naalala ko dito sa Sinait, mga kapatid Sinait National High School. May nasaniban dyan ng masamang espiritu. At alam niyo, mga kapatid, yung nasaniban na yon, pagkatapos siya ay gumaling sa kanyang sanib, manggagamot na. Nakikilala niyo ba yung mga kapatid? Hindi ko na siya papangalanan, pero yun ang kwento. Nung siya daw ay sinaniwan ng masamang espiritu, at nung siya ay napagaling na, ngayon ay manggagamot na. So saan galing ang kanyang kapangyarihan? At alam niyo ba, sabi sa Bible, mga kapatid, ito pansinin niyo ang sinabi ng Bible sa Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses. So, pansinin niyo, mga kapatid, ginaya ni Satanas, di ba? Nung nakatanggap sila, sinaniba sila ng masamang espiritu, doon na, mga kapatid, sila ay nagiging manggagamot na. Ang sumanib sa kanilang masamang espiritu. At ang sa Biblia, mga kapatid, Holy Ghost, banal na espiritu. You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Holy Ghost, banal na espiritu. Ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ngayon, ginaya ni Satanas, di ba? Bakit ginagaya ni Satanas? Dahil totoo ang banal na espiritu. Totoo ang Holy Spirit. Totoo ang Holy Ghost. At yan ang gawain ni Satanas, mga kapatid. Ginagaya niya ang Diyos. So kung hindi tayo magiging aware, mga kapatid, malilin lang tayo ni Satanas. Sabi nga nila nakakagamot naman siya, pastor. Totoo. Kinakailangan niyang magpagaling, mga kapatid, para may ma-deceive siya. So kung hindi tayo magiging aware, mga kapatid, sa mga bagay na yan, hello? Kung hindi tayo magiging aware, mga kapatid, madideceive din tayo. At minsan, tayo na rin, mga kapatid, ang lalapit sa kanila kapag tayo ay na-deceive. So, ingat-ingat po tayo, mga kapatid. So, kinakailangan talaga natin itong tinatawag na prayer warrior. Ito po kasi ang makikipag-battle, mga kapatid, para hindi tayo ma-deceive at hindi tayo malinlang, mga kapatid, ng mga gawa ng kadiliman na umiiral sa mundo natin. At according sa spiritual realm, mga kapatid, nandyan lang sila sa paligid. No? Nandyan lang sila sa paligid, mga kapatid. At sa gawa ng diablo na yung, mga kapatid, meron pa yung mga nalilinlang na kahit wala namang silang ginagawa, ay napagbibintangan silang mangkukulam. Di ba? Napagbibintangan. Gaya, mga kapatid, nung matanda doon sa, hindi ko na sabihin kung saan, mga kapatid, pinatay nila.
Bakit? Sabi nila, mangkukulam daw. So, bakit? Ganun na lang mga kapatid, dahil yun ang tinatawag natin na deceiving spirit. Na isa sa kinakailangan natin mga kapatid paglabanan. Na isa sa mga kinakailangan nating ipag-pray mga kapatid, na kinakailangan hindi tayo ma-deceive. Hindi tayo malinlang mga kapatid ni Satanas. Alam niyo po mga kapatid na nasisira ang isang relasyon dahil lamang sa panglilinlang. Doon sa tinatawag natin na deceiving. Pag nalinlang ka, mga kapatid, ng isang tao, sa isang tao mga kapatid, yung tinatawag natin na word na paninira, lalayo ang relasyon mo sa kanya. At doon na po mga kapatid mahuhulog yung tinatawag natin na pagkasira. So, bakit natin natatopic yung mga kapatid? Dahil nandito po tayo sa prayer warrior. At pinapaunawa ko po sa inyo mga kapatid, pag inumpisahan mong nanalangin mga kapatid, sa pag-umpisa pa lang, nandyan ang pakikipagbaka. Hello? Pansin nyo mga kapatid, lalo na kung mananalangin tayo ng gabi, kahit hindi nga gabi mga kapatid pagpikit ng mata mo di mo na malayo mga kapatid, naglalaway ka na. Yung pala nakatulog na, ano? Kaya sa panalangin, sa pag-umpisa mo pa lang ng panalangin mga kapatid, warfare na kaagad, pakikipagdigma na. Kasi una mong kalaban dyan itong katawan. Di ba sabi ng Bible, the spirit is willing but the flesh is weak. Mahina yung katawan. Nadadaya mga kapatid ng... may naalala nga ako mga kapatid meron tayong isang kapatiran na meron po siyang spiritual eyes vision o open eyes mga kapatid. Sa ginagamit naman ng kamunduhan, third eye. No, parang may gano'n siya, may third eye mga kapatid. At alam nyo ba mga kapatid, ang nakita niya sa kanilang prayer meeting, totoo itong nangyari mga kapatid, totoong kwento ito. Ang nakita niya sa kanilang prayer meeting mga kapatid, may mga masamang espiritu daw na gumagala sa loob ng church habang sila ay nagpe-prayer meeting. Dahil nga nabuksan ang kanyang mata mga kapatid, ang ginagawa raw ng mga masamang espiritu na yan, habang ikaw ay nakapikit na nananalangin, minamasahe ka pala. Minamasahe ka raw. Kasi pag minamasahe ka mga kapatid, nakakaramdam ka ng refreshing, doon na mga kapatid. Tapos alam mo pang ginagawa daw ng iba, hinihipan yung mata mo. Hinihipan. Para daw yung maano kayong dadalawin ka ng antok. Minamasahe, hinihipan ng mata, may binubulong mga kapatid sa tenga para madistract ka sa pananalangin. Yan yung gawa ni Satanas mga kapatid. Yan yung gawa ng masamang espiritu daw doon sa mga sinasabi niyang nakita niya sa kanilang prayer meeting. At nung siya ay tumayo mga kapatid, dahil sa mayroon silang testimony time, nag-testify siya, sinabi niya yon. At alam niyo kung anong nangyari mga kapatid, nagkaroon ng great revival sa kanila. Bakit? Dahil doon sa open eyes na mga kapatid, sinatawag nilang third eye na yon mga kapatid, ay nakita niya kung ano ang kinakailangan ipanalangin. At yan ang kagandahan mga kapatid kung meron prayer meeting. Kung meron tayong prayer warrior mga kapatid. Bakit? Nakikita natin kung ano ang dapat ipanalangin. Kasi nga mga kapatid, we are not living in this world mga kapatid na simple lang. Just like what I said before mga kapatid, we are not ordinary people. Hindi tayo ordinaryong tao mga kapatid. We are God's people. We are the man of God mga kapatid. Tayo ay tao ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos mga kapatid para sa gampaning ito. Yun lang nga mga kapatid, sabi nga nila, mayroong iba't ibang talento ang bawat isa sa atin. Pero ang pananalangin mga kapatid, hindi po kinakailangan dyan ang tinatawag na talentuhan. Bakit? Meron bang talento ang pagkain? Meron bang talento ang pag-inom? Di ba wala mga kapatid? Kaya hindi natin kinakailangan ng talento. Ang kinakailangan natin mga kapatid, motivation. Ang kinakailangan natin ay yung tinatawag na pagsisikap.
Commitment, mga kapatid, sa Panginoon. Pastor, hindi kasi ako magaling manalangin eh. Sa una, lahat naman tayo hindi tayo magaling manalangin eh. Sa una yan, mga kapatid, sabi nga nila, practice to make it perfect. Practicein natin. Lagi natin gawin, mga kapatid. Parang yung paggigitara, mga kapatid, di ba? Habang nung una, mga kapatid, nung una akong nagsubok maggitara, ay lagi akong tumitingin dito sa kanyang key. Lagi akong tumitingin sa key, mga kapatid, kung ano ba talaga yung napaglalagyan ng bawat daliri. Pero nung nasanay na ako, kahit hindi na ako tumingin dito, okay na. Sanay na eh. So, parang ganun din ang prayer, mga kapatid. When tayo ay masanay sa pananalangin, mga kapatid, alam na natin kung ano yung mga dapat natin banggitin. Pero ang unang-una talaga natin kalaban dyan, mga kapatid, itong katawan natin. Pangalawa, mga kapatid, yung ginagawa ng masamang espiritu sa paligid natin. Baka sinasabi nyo, Pastor, na-receive ko ng Holy Ghost. Malakas na ako, Pastor. Hello? Hindi ka naman titirahin ng dyablo sa oras ng kalakasan mo eh. Di ba? Hindi ka niya titirahin sa oras ng kalakasan mo. Maghihintay yan ng pagkakataon na manghina ka. Ano sabi doon sa 1 Peter, mga kapatid? Chapter 5? Ang dyablo ay parang leon na umaaligid, na umaatungal, mga kapatid. Naghihintay ng pagkakataon na ikaw ay kanyang masisilang. Hindi naman 24/7 na malakas ka eh. Di ba? Meron bang ganon? 24/7, full charge ka? Hindi ka nangihina? Meron ba? Ako nga, mga kapatid, maglakad lang ako na 1 kilometro, nangihina na ako eh. Di ba? The spirit is willing, but the flesh is weak. Pagka-receive mo ng Holy Ghost, hindi ka niya gagalawin. Pagkaka-refill mo, hindi ka niya gagalawin. Kasi alam niya may weakness ang katawan natin. May oras ng pahinga ang katawan natin, doon ka niya titirahin. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi ko, doon sa oras ng pagtulog, di ba, magpe-pray tayo, pag-gising mo na madaling araw eh, amen. Kalimutan mo nag-amen, no? Hello? Yan po tayo eh. Sa una lang yan, mga kapatid, pero pag masanay ka, mga kapatid, hindi naman ganun eh. Pag sanay ka na, tignan mo yung mga sanay talaga, mga kapatid eh. Nagtataka nga ako dun sa leader namin sa prayer warrior, mga kapatid. Matanda na siya ah. Pero kayang lumuhod ng 2 oras, mga kapatid, sa pananalangin. Bakit ko nasabi 2 oras, mga kapatid? Kasi every hour, mga kapatid, nagsasalitan kami ng mga kasama ko. Young people pala ako noon, mga kapatid, sa kabataan pala ako noon. Tagi-1 oras. Lumuhod na siya, mga kapatid, para doon sa unang batch. Pagpasok namin batch, mga kapatid, yung pagkatapos ng oras namin, nakaluhod pa rin. Nanalangin pa rin. Biruin nyo, mga kapatid, dahil sanay siya. Baka sabihin nyo, nasa edad yun, wala. Wala po sa edad ang pananalangin. Kasi matagal na siyang senior citizen. Mga kapatid, tignan nyo, mga kapatid, ang kanyang buhay. Napakaganda, mga kapatid. Kaya, alam niyo, mga kapatid, pag nasanay ka sa presensya ng Panginoon, minsan parang ayaw mo nang bitawan eh. Ayaw mo nang bumitaw. Praise God. Tuloy tayo, mga kapatid. They intercede for others and pray for God's will to be done in all situations. Prayer warriors can be found in various Christian denominations and are dedicated to combating evil and overcoming temptation. Through the power of prayer, they may pray for individuals, communities, or even entire region. At ito po ang ginagawa ng prayer warrior, mga kapatid. Napakaganda ng kanyang ginagawa.
At sabi nito mga kapatid, sa lahat ng Christian denomination ay meron pong tinatawag na prayer warrior. At ang kanilang pinaka ginagawa mga kapatid ay pinagpe-pray nila ang iba. They intercede for others and pray for God's will to be done in all situation. Na ang kalooban ng Diyos nawa ang mangyari sa lahat ng pagkakataon. At sila ay dedicated na magkipaglaban, mga kapatid. They are dedicated to combating evil. Talagang dedicated sila mga na makipagdigma sa gawa ng dyablo. At napakalakas po ng mga discerning spirit niyan, mga kapatid. Bakit ko nasasabi? Dahil isa po ako sa prayer warrior. Malakas ang namin mga kapatid, ang tinatawag natin na discerning spirit. Pag ikaw ay prayer warrior, sa lahat ng pagkakataon na meron papasok sa isipan mo na dapat mong ipag-pray. At nung una hindi ko pa nauunawaan Nung una, bakit kaya nagpa-flash ang mukha ng kapatid na ito? Bakit kaya nakikita ko ang kapatid na ito? Yun pala mga kapatid, kinakailangan na pala siyang ipag-pray dahil kailangan niya ng prayer on the spot. At nung nalaman ko mga kapatid ang bagay na yon, yun na mga kapatid, ginagawa ko na lagi yun. Pero ito lang ang masakit minsan mga kapatid sa mga prayer warrior. At nawa, sa magiging prayer warrior pa, ay huwag kayong mo-open. Bakit yung sinasabi ko huwag kayong mo-open? Dahil minsan mga kapatid, hindi kasi nila alam na pinagpipray mo sila Hindi nila alam yun. Na ikaw pala ang nag-pray para lang siya ay hindi mapahamak. How many times pong ganun mga kapatid? Meron nga akong pinagpipray mga kapatid noon. At nung pinasyalan ko siya, nagkwento siya sa akin. Sabi niya buti na lamang doon sa gamot na barley. Ang sakit no? Pinagpipray ko siya. Okay sana kung sabi niya, ang salamat sa Diyos. Di ba? Ang ginamit niya, salamat dun sa barley. Alam mo ba, pastor, dapat gamitin mo rin tong barley. Sabi ko, sakit naman ito. Hindi niya alam na pinagpipray ko siya. At ang gusto ko sana marinig na testimony, salamat sa pastor, pinagaling ako ng Diyos. Di ba? Yun sana ang gusto kong marinig, pero yung bungad niya mga kapatid, saya-saya niya pagbungad. Pastor, salamat talaga sa barley, ganito, bumubuti yung pakiramdam ko. Sabi ko Kaya sinasabi ko mga kapatid, pag kayo'y tinawag ng Diyos na maging prayer warrior din, huwag kayo ma-open. Kasi ang prayer warrior, mga sinabi doon, they are praying in secret place and God give them blessing in a secret time, mga kapatid. Di ba? Sabi sa book of Matthew, chapter 6, or chapter 9, mga kapatid. Kayo ay manalangin sa loob ng kwarto. Sapagkat kung kayo ay manalangin ng tago, ay magbibigay din sa inyo ng Diyos ng pagpapala, mga kapatid. So yan po. Hindi po kasi nila alam na pinagpipray natin sila. Kaya huwag ka ma-open kung medyo mali ang kanilang testimony. Bakit ko sinasabi ito sa inyo mga kapatid? Dapat lagi nating alalahanin na lahat ng ating natatanggap na biyaya mga kapatid ay binibigay ng Diyos sa atin to. Ang lahat ng kalakasan na nasa atin ay gawa ng Diyos yan mga kapatid. At sabi doon, there's someone praying for you. Merong nananalangin sa'yo. At hindi ko sinasabi mga kapatid na ako lang. Hello? Hindi ko sinasabi mga kapatid na ako lang ang nananalangin sa inyo. Meron ding iba. Nagaya ko mga na prayer warrior na nakilala ninyo at biglang nag-flash ang mukha nyo sa kanya at pinanalangin kayo. Hello? Kasi minsan sa akin may ganun nangyari. Na bigla akong naramdaman ang presensya ng Panginoon. Hindi ko alam kung sino yung nananalangin sa akin. Bigla ko na lang naramdaman mga kapatid
sa time na yon, nangihina ako. At biglang may nag-chat sa akin mga kapatid. Pastor, kumusta? Ito okay lang naman. Pastor, ano ba yung GCash number mo? Bakit ba kayo? Dahil prayer warrior din yon. Nakakita niya mga kapatid ang sitwasyon ko. Ipinakita sa kanya ng Diyos mga kapatid. At sa time na yun, may natanggap akong blessing. So kung titignan natin mga kapatid, hindi lang po ako o hindi lang po isa ang nanalangin sa inyo. Dahil sabi ng Bible, there's someone praying for you. Meron at merong nanalangin sa inyo. Lalong-lalo na sa mga, katulad kay Sister Rose at kay Sister Pidget, di ba? Meron ding ibang nananalangin sa inyo dahil meron pa kayong nakilalang iba na mga kapatiran natin na hindi nyo lang alam na prayer warrior din sila. Kaya para hindi naman sila ma-open, mga kapatid, sa mga nabibigkas natin, the more na magbibigkas tayo ng mga blessing, mga kapatid, iuna natin sa Panginoon. At magpasalamat din kayo sa mga nanalangin sa inyo, even though hindi nyo sila nakikilala kung sino sila. Parang sa akin, pag nagpe-pray ako, Lord, maraming salamat sa mga taong ginagamit mong nananalangin sa akin. Dahil alam kong merong nananalangin sa akin. Dahil sa dami na nakilala ko mga kapatid, hindi ko alam kung sino sa kanila ang mga prayer warrior din na gaya ko. Dahil sa mga nakilala ko rin mga kapatid, pinagpe-pray ko rin sila. Hello? Kaya ganyan mga kapatid, yan po kasi kami mga prayer warrior eh. Ganyan po yung puso namin. Na even though nandun kami sa bus mga kapatid, hindi porket parang nagtutulog-tulugan, nananalangin kami doon mga kapatid na pinagpe-pray namin yung sasakyan. Yung mga tao doon sa loob ng sasakyan mga kapatid na wala na awang mangyaring masama. Di ba? Kaya pag nasubukan nyo yung mga kapatid, magtataka kayo eh. Pansinin nyo, pag may mga bababa, bigla silang titingin sa iyo nang hindi nila alam mo, hindi mo rin nauunaw kung bakit sila napapatingin sa iyo. Pero ang katotohanan, dumakad yung Espiritu ng Diyos kumikilos sa kanila. Yan po ang kagandahan mga kapatid sa mga prayer warrior. So sabi dito, if you're interested in becoming a prayer warrior, here are few steps you can take. So kung interesado ka mga kapatid, meron po tayong mga nakahanda rito na 5 step mga kapatid. Few step. Pero 5 po itong nandito. Una sa lahat mga, get to know Jesus Christ, who is the commander-in-chief or commander in spiritual warfare. So, dapat alam mo na ang pinaka-commander natin sa ating pananalangin bilang isang prayer warrior ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hindi ikaw, hindi si pastor, hindi si General Superintendent ng UPC, mga kayo ng UPCI, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung tao lang titignan mo mga kapatid, may limitasyon kayong dalawa. Diba? May limitasyon. Pero ang pinaka-commander natin dito mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa Kanya tayo magtitiwala. Kaya lahat ng ating gagawin mga kapatid, according to the Bible, lahat ng iyong gagawin sa salita man o sa gawa, gamitin natin ang pangalan ng ating Panginoon dahil siya nga ang pinaka-commander natin. Di ba? Siya. Tingnan niyo mga kapatid, anong ginagamit ng mga pulis? By the authority of the law, di ba? That given to me. So, sa ngalan ng batas, di ba? Hinuhuli kita. Bakit? Dahil yun ang kanilang kinukuha ng authority. Di ba? By the name of the law, you have the right to remain silent. Di ba? Sabi nila mga kapatid. Pero sa atin, ang gagamitin natin ng mga kapatid, sa pangalan ni Jesucristo, the full authority, nandun mga kapatid. Kaya pag manalangin tayo sa pangalan ni Jesus, na taga Nazaret, sa pangalan ni Jesucristo. Di ba? So yun po mga kapatid, ang ating ginagamit by the authority.
So, pag ginamit mo naman ang pangalan ng Jesucristo, mga kapatid, huwag kang mag-doubt. No? Huwag tayo magdalawang isip. Dahil nga yun na yung pinaka-full authority. Pinaka-makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. So, pangalawa, understand that the true enemy is Satan and his forces. So, pag prayer warrior ka, mga kapatid, kinakailangan na alamin natin na ang kalaban talaga natin dito, mga kapatid, ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga fallen angels. Hindi po yung kapitbahay. Hindi po yung asawa mo. Hindi yung kapatid mo. Hindi yung nasa paligid mo. Kundi ang pinakakalaban natin dito ay si Satanas. Pastor, nagpipray kasi ako, dinistract ako ni ganito eh. Huwag kang pa-distract. Diba? Kaya pag mananalangin tayo, kailangan mga kapatid, lalong-lalo na, doon tayo sa lugar na tahimik. Sabi nga ng iba eh, di ba? Pwede naman tayo magsabi na, magpipray na ako kaya huwag nyo na ako i-distract. So may mga ganun bagay, mga kapatid, pwede naman natin sila paalaman. Sabi nga doon sa Bible, be wise. No? Be wise like a serpent, be humble like a dove. So, kinakailangan na maging wise tayo sa mga part na yan. Next, mga kapatid, number 3, condition yourself spiritually through prayer and studying the Bible. So, kinakailangan i-kondisyon natin ang ating sarili sa spiritual through prayer. Kaya kung mananalangin tayo, mga kapatid, kinakailangan po na alam natin kung ano yung mga kinakailangan. So, we need to study also the Bible. Make time to listen to God and seek His guidance in your prayer. So, kinakailangan din pag manalangin tayo, wag yung dire-diretso na magsasalita ka lang. Kinakailangan din na pakinggan mo yung boses ng Diyos. Pastor, paano yun? Damhin mo rin yung presensya niya. Gaya ng sinasabi ko, mga kapatid, nung pinag-aralan natin ng mga nakaraan, sa adoration pa lang, dapat ramdam muna yung presensya ng Diyos. Dapat ramdam muna yung presensya ng Panginoon. Di ba doon sa Acts, adoration, confession, thanksgiving, and supplication, kinakailangan doon pa lang sa adoration, ay nararamdaman muna yung presensya ng Diyos. Kinakailangan ramdam muna ang presensya ng Diyos, mga kapatid. So, number 5, be available and willing to pray for others. So, kinakailangan available ka rin na mag-pray sa iba. Huwag lang yung sa sarili mo, huwag lang doon sa pamilya mo, sa mga kabatiran, sa paligid mo, kundi kinakailangan din sa mga iba rin. Gaya ng sinasabi ko kanina, mga kapatid, baka may mag-flash sa inyong mukha na, sa inyo na isang mukha, mga kapatid, ay, hindi naman yan taga rito taga doon naman yan Pero kinakailangan pa rin sa'yo nga pinareveal ng Panginoon kasi that time, ikaw yung nananalangin. So, we need to pray for them. No? Remember, prayer warrior is believe in the power of prayer and in its ability to bring about positive change in the lives of others. So, yun, mga kapatid, ang sinasabi dito na lagi natin tatandaan na ang prayer warrior ay kinakailangan maniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Na meron talagang power ang prayer. Gaya na sinasabi ko, mga kapatid, kinakailangan nating iwaksi yung tinatawag na doubt, yung pagdadalawang isip. At lagi nating tatandaan na ang ating pinaka-commander dito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, hindi natin kinakailangan magkaroon pa ng doubt. So, here are some verses or Bible verses about prayer warriors in the King James Version. So, pakibuklat ang ating Bible, mga kapatid, sa James chapter 5 verse 16.
Sino po nakahanap? Wala? James chapter 5 verse 16. Sabi rito, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang magagawa ng nagniningas na panalangin ng taong matuwid. So, sabi nito mga kapatid, magdalanginan tayo. So, doon sa sinasabi na sabihan tayo mga kapatid, yung tinatawag na prayer request. Ano ba yung mga prayer request nyo? Parang ganun mga kapatid. So, yan po yung mga tinatawag natin na prayer warrior. Sila po ay nagdadalanginan sa bawat isa at nag-aalukan ng mga prayer request. At meron nga tayo mga kapatiran na laging nagpe-prayer request. No? So, hindi po masama yun. Maganda pong halimbawa yun mga kapatid na kinakailangan din natin ang panalangin ng iba. So, nandito pa mga sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, Romans chapter 8 verse 26, Philippians chapter 4 verse 6, Matthew chapter 21 verse 22, and Acts chapter 1 verse 14. So, remember, these verses emphasize the importance of prayer, standing strong in faith, and seeking God, guidance, and protection in spiritual battle. So, yan po mga kapatid yung tinatawag dito sa mga verse na ito na magbibigay sa atin ng pananatiling nakatayo sa pananampalataya at naghahanap tayo ng guidance at protection sa spiritual battle. So, nasabi tayo mga kapatid, how to be a prayer warrior. Paano ba ang maging isang prayer warrior? So, nandito mga kapatid. Number 1, understand the power of prayer. Kinakailangan maunawaan mo yung kapangyarihan ng pananalangin. Recognize that the prayer is a powerful tool that connects us with God and allow us to seek His guidance and intervention and blessing. So, yun po mga kapatid sinasabi na kinakailangan nating i-recognize ang kapangyarihan ng pananalangin na ito isang tool o gamit mga kapatid upang tayo ay makakonect sa Diyos at pahintulutan natin ang kanya na mahanap ang kanyang guidance, no, at ang kanyang mga blessing mga kapatid. So pangalawa, seek a relationship with God. So ito po mga kapatid, kinakailangan natin gawin kung gusto mong maging prayer warrior. Kinakailangan hanapin mo at makipagrelasyon ka sa Diyos. Cultivate a personal relationship with God through regular prayer and Bible study and worship. Develop a deep understanding of His character and His will for your life. So, kinakailangan mga kapatid na magkaroon tayo ng personal relationship sa Diyos sa pamamagitan ng regular na pananalangin. Ibig sabihin mga kapatid, lagi po tayong manalangin at mag-aral ng Biblia. Sabi dito, prayer and Bible study. Prayer, Bible study, and worship. So, kinakailangan din natin purihin ang Diyos. At dito mga kapatid, nade-develop ang mas malalim pa na pagkaunawa natin sa karakter ng Diyos. Number 3, commit to prayer. So, pag sinabing commit to prayer, dedicate a specific time for prayer each day. Set aside uninterrupted time to communicate with God, expressing your gratitude and concern and desire. So, commit in prayer. Kinakailangan meron ka talagang specific time. Gaya ng sinasabi ko mga kapatid sa mga napag-aralan natin noong nakaraan,
na ang Muslim ay meron po silang specific time na 5 times a day at ang mga Hudyo ay meron silang 3 times a day specific time. So sa atin naman mga kapatid, kinakailangan din natin magkaroon ng specific time na hindi tayo ma-interrupt at madidistract. So, ikaw nakakaalam yan kung ano specific time mo na hindi ka madidistract at walang mag-interrupt sa'yo. Being a prayer warrior. Kasi nandun ka sa spiritual battle mga kapatid. Mahirap naman na nakikipag ting, ting, ting. Brad, kumusta? Tigil yung labanan, no? Meron bang ganon? Wala di ba mga kapatid? Walang pwedeng pumigil pag ikaw ay nagkikipagdigma. Kasi pag ikaw ay nagkikipagdigma at pinigil ka, in-interrupt ka mga kapatid, baka ikaw yung masaksak. So, kinakailangan mga kapatid, walang distraction. Kasi minsan, nanalangin tayo, tapos may nag-distract, pagbalik mo sa panalangin, di mo na malala kung saan ka na nahinto. Di ba? Saan ba ako nahinto? Ano ba yung pinag-pray ko na kanina? So, kinakailangan, meron kang specific time na walang distraction at walang mag-interrupt sa'yo. Number 4, mga kapatid, study the Bible. So, explore the scripture to gain insight into the importance and effectiveness of prayer. Look for example of prayer warriors in the Bible such as Daniel, Elijah, and Paul and learn from their experience. So, yan po mga kapatid, study the Bible. So, pansinin natin, ano ba yung mga ginagawa ni Daniel? So, kay Daniel po nila nakuha mga kapatid yung 3 times a day. Kasi si Daniel mga kapatid, nakaset talaga siya ng 3 times a day. So, mga Hudyo sa kanya gumaya. At pag nanalangin si Daniel mga kapatid, alam niyo ba kung anong ginagawa ni Daniel mga kapatid? Binubuksan niya ang kanyang bintana at nakatanaw sa langit. Doon siya nagpe-pray. At alam niyo ba, mayroong pangyayari kay Daniel mga kapatid na sinabi sa Bible na hinadlangan ng masamang espiritu ang kanyang mga panalangin sa taas mga kapatid. At napareveal sa kanya, kaya nag-request siya sa Diyos na magpadala ang Diyos ng mga angels warrior. So, meron pala tayong katuwang mga kapatid. Hindi ka lang nag-iisa. Pag ikaw ay nagiging prayer warrior, pwede ka rin humingi ng saklolo sa Diyos na magpadala siya ng mga angels warrior na maging kasama mo sa pananalangin. Hindi mo sila nakikita, but you can feel the presence of the angels warrior. No? Sino ba yung angels warrior mga kapatid? Michael, Gabriel, o si Lucifer? Ha? Sino? Gabriel mga kapatid. Si Angel Gabriel ang general mga kapatid ng mga angels warrior. At si Michael na mga kapatid ay messenger. So, si Lucifer naman mga kapatid, siya po ang kalaban. Number 5, pray with purpose. Pray for yourself. So, sa prayer warrior, dapat meron kang purpose. At ito ang pinakauna mga kapatid, pray for yourself. Kasi minsan mga kapatid, tayong mga prayer warrior o tayong mga nanalangin, kahit hindi prayer warrior nga minsan nakakalimutan natin pag-pray sarili natin, di ba? Lord, naalala ko si ganito, si ganyan, si ganito, si ganito, ganito. Lord, ganito, ganyan, ganito. Pero yung sarili mo, nakalimutan mo na. Kaya una dito sa listahan na ito mga kapatid, sa pray with a purpose, sarili. Lord, di ba, sa protection. Ang sabi kasi ng Bible mga kapatid, put the whole armor of God. So, protection for yourself first. At, sunod dito mga kapatid, your loved ones. Diba? Yung mga mahal mo sa buhay. Sunod mga kapatid, your community. Dito sa barangay ng Purag. No? Sa barangay mo. Sa bayan mo. Sa bansa mo. Sa buong mundo. Mga kapatid. And the word. Sabi ko nga ba may word And the word. By intentional about intercede for others, seeking God's guidance, healing, and provision in their lives. So yan mga kapatid, na ang ipagbe-pray natin
ay mahanap ang guidance ng Diyos, ang pagpapagaling at ang provision sa ating mga buhay. Yung mga kailangan natin mga kapatid. So, yan po. Number 6 mga kapatid, malapit na tayo matapos. Pray for spiritual warfare. Recognize the prayer is also a form of spiritual warfare. Pray against the force of devil, rebuking negative influence and seeking God's protection and victory in all areas of life. So yan po. Number 7, join a prayer group or community. Surround yourself with like-minded individuals who are also passionate about prayer. Participate in prayer groups, attend prayer meetings, or join online communities where you can pray together and support one another. So, marami pong pwedeng pamamaraan para mas lalo pang mapag-inger mo ang iyong prayer life, ang iyong pagiging prayer warrior. Pwede tayo sumali sa mga grupo ng prayer warrior. Gaya sa amin mga kapatid, may grupo po kami. At meron din po akong prayer partner. At lagi din po ako mahatid ng prayer meeting, prayer groups mga kapatid. So, hindi po masama yun. Maganda nga yun eh. At ang kagandahan pa ngayon mga kapatid, meron pa tayong online. Pwede pa tayong bumuo ng prayer warrior online. Mga kasama natin sa prayer. At doon po lalong ma-enhance ang iyong pamamaraan ng pananalangin. No, Mika? So, number 8, stay persistent. Be consistent and persistent in your prayer life. Even when you don't see immediate result, continue to trust in God's faithfulness and His perfect timing. So yun po sinasabi dito mga kapatid, na ipagpatuloy lang natin ang ating pananalangin kahit nasabihin natin na parang walang nangyayari. No? Parang walang resulta. Pero sabi dito mga kapatid, meron talaga kasing God's perfect timing. Baka hindi pa time. No? So, mapapansin mo rin yan, kung hindi mga may bukas pa. Di ba? Kung hindi man bukas, may susunod na araw. Pero huwag kang tumigil. Baka minsan, masabi natin, baka sinusubukan ka lang ng Diyos kung magpapatuloy ka pa rin ba kahit walang resulta. Di ba? So, continue lang. Sabi nga nila mga kapatid, ang prayer, hindi yan namamatay. Next mga kapatid, number 9, be open to God's leading. Be sensitive to the Holy Spirit, prompting and guidance in your prayer. Allow God to use you as an instrument of His love, grace, and healing in their lives of others. So, lagi natin tatandaan mga kapatid, instrumento po tayo ng Diyos at pahintulutan natin na ang Diyos ang gumamit sa atin para sa buhay ng iba. Number 10, panghuli mga kapatid, trust in God's sovereignty. Remember that God is in control and His plans are higher than our own. Trust in His wisdom and surrender your prayer to His will. So, ang panalangin po ng prayer warrior, lagi nating i-surrender sa kalooban ng Diyos. Di ba sabi nga doon, if God's will permit, your will be done, O God. So yan po ang ating laging babanggitin mga kapatid. Becoming a prayer warrior is a journey that requires dedication, faith, and a heart for others. As you deepen your prayer life, you will experience the transformative power of prayer and become a source of encouragement and support for this around you. So, yan po ang kagandahan mga kapatid. Pero para mas lalo pang maging encourager ka sa iba mga kapatid, pwede ka rin gumawa ng prayer list para kung ano yung mga naging answered prayer doon, lagyan mo ng check at pwede mo makita ito mga sinagot ng Diyos sa aming pananalangin.
Di ba? So, dito na po tayo nagtatapos mga kapatid. Meron po bang katanungan ang bawat isa?